So ito na mga kapatid, isa na naman pong malaking kahihiyan ang ginawa nitong ni pambansang senator natin mga kababayan na si Robin Padilla. No, and dito mga kababayan, literal pong napahiya siya sa harap ni Gatchalian at sa harap ng kanyang kaalyado sa Duterte Bloc na si Senator Pia Cayetano. Kasi nga itong si Padilla mga kapatid, meron po kasi siyang hinihiling na pondo para doon sa ating mga kababayang mga Muslim, no, at mga katutubo. And ito naman ay sinang-ayunan din ng kanyang mga kasamahang senador. Ang problema mga kababayan ay kay Robin Padilla. No, kasi itong si Robin mga kapatid, literal na mahina po yung kanyang utak at mahina yung kanyang comprehension. Kasi ang akala niya, porkit sinang-ayunan na po ng kanyang mga kasamahang senador, okay na rin yung budget. No, good as approve na rin yung budget mga kababayan dito sa kanyang hinihinging pondo para po sa Sharia courts at sa pagpapatitulo sa lupa ng ating mga kababayang katutubo. Pero ang hindi niya alam mga kababayan, no, na hindi pa pala sigurado or wala pang assurance na nitong taon na ito ay mapaglalaanan ito ng pondo. Kasi nga mga kapatid, syempre, meron din pong sinusunod ang Senado, no, na budget ceiling na binibigay ng DBM. So ngayon mga kababayan, no, syempre pagka na-maximize na yung budget ceiling para sa taon 2026, itong mga ganitong amendments na gustong mangyari ni Padilla mga kapatid, no, kung hindi naman ito kakasya doon, no, at nasagad na yung budget ceiling na ibinigay ng DBM, no, nitong para sa taon ng 2026, talagang hindi ito mapopondohan. Kaya dito mga kababayan, medyo nag-init si Padilla at nadismaya siya mga kapatid na kung saan siya lang din naman pala ang may kasalanan dito. At ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kababayan, no, sa bidyong ito. Pero bago ang lahat mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video para i-share pa po ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So panoorin muna natin itong diskurso mga kabatid, sa pagitan ni tawag dito ni Padilla at ni Senator Win Gatchalian, no, at bigyan po natin ng ating personal na opinion at reaction. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Maraming salamat po, Pinunong Mayorya. Meron lang po akong katanungan sa ating kaibigan, Senator Win Gatchalian. Opo. Magtatanong lang siya dyan mga kababayan. Yun yung kanyang premise mga kapatid. Kanina po kasi ang usapan ay salitang English. Mas mainam po Tagalogin ko. Opo, at maintindihan po ng ating mga kababayan. Well, kami Padilla, Senator Robin, kami nakakaintindi kami ng English. Kahit mag-English pa kayo buong sesyon nyo dyan sa Senado, no? Kahit paano, naiintindihan namin. Baka ikaw yung hindi nakakaintindi, no, ng English, idadamay mo pa kami. Sapagkat yung akin pong imumungkahi at itatanong ay patungkol po sa ating mga katutubo at sa mga kamusliman. Una po, napag-usapan po dun sa interpelasyon na sumang-ayon po ang ating mga kasama po si Senator Mig Zubiri patungkol po dun sa Sharia Court na inyo pong susuportahan. Gusto ko lang po malaman kung kasama po ba yung dito sa committee report po ninyo? Wala po. Dahil yung committee report na una ho yun doon sa plenary debates. So ang point ni Gatchalian dito mga kababayan, yung naisama dyan sa committee report niya ay yan po yung napagdebatihan na, no, nadepensahan na po ng mga sponsor. So yung kay Padilla mga kapatid, so, sa madaling sabi, hindi pa po dumaan yon sa debate. No, kasi yung mga hinihinging budget mga kababayan, itong mga senador para doon sa kanilang mga kung saan man yun, para tulad dito kay Padilla, para doon sa mga Sharia courts na hinihingi ng kababayan ng mga Muslim, para ma-approve ng budget yan mga kapatid, kailangan niya munang depensahan yan sa isang diskurso, sa isang debate, at kailangan niyang i-justify kung bakit kailangang paglaanan ng budget yan ng gobyerno. So sa case ni Padilla mga kababayan, technically, no, hindi pa po yan dumaan sa amendments mga kapatid. No, hindi pa po yan napagdebatihan.
So, sa madaling sabi mga kababayan, may posibilidad po na itong mga hinihiling niyang budget ngayon, dahil hindi pa niya nandepensahan yan, hindi pa po yan mga kabatid, no, mapaglalaanan ng budget. No? So, dito, hindi makikita natin mga kababayan na parang hindi pa naiintindihan ni Padilla yung proseso. Dahil kung naintindihan niya to mga kabatid, hindi na dapat siya magtatanong, no, kung bakit wala dyan sa listahan ni Gatchalian yung kanyang mga hinihinging pondo para doon sa ating mga kababayang Muslim at mga kababayang katutubo. Yun po ang tinatanong din ng ating mga kasama. Pati po yung napag-usapan po doon sa pagpapatitulo ng mga ancestral domain, wala din po. Wala rin po. Wala rin po. Ano pong ibig sabihin nun aking kaibigan? Bali, ito po'y magiging individual amendment po ito. Ibig Tama sabihin, Oo. Kailangan mo munang depensahan yan. Kailangan mo munang makipagdebate dyan. Diba? Kailangan mo munang i-justify yan kung bakit kailangan paglaanan ng pondo ng gobyerno yung mga kahilingan mong budget para doon sa ating mga kababayang Muslim at mga katutubo. O yun yung proseso, Robin. Maliban na lang, kung gagayahin mo yung mga ginagawa nila, nila tawag nito, Jinggoy Estrada, na dinadaan lang sa insertion. Oh. 'Di ba? Yun, Senator Robin, para lang sa iyong kaalaman. so pwede pong mangyari na hindi po ito ma-approve. Yes! Pwede talaga. Oh. Pwede talaga yan, Senator Robin. Kasi nga, hindi mo pa naman nadepensahan yan eh. Oh. Kailangan mo munang makipagdebate sa mga kapwa mo senador dyan. Kung sino man yung makakadebate mo dyan. Nang sa ganon, makita nila kung worth it ba na bigyan ng pondo yan. Oh. And hindi kasi basta-basta mga kababayan ang hinihiling ni Padilla dahil daan-daang milyon din to mga kabatid Itong mga pondo dito para sa mga Sharia courts na kanyang sinasabi. At doon sa pagpapatitulo sa mga, nabubulol ako, doon sa pagpapatitulo mga kababayan sa mga lupa ng ating mga kababayang katutubo. Mamumuhunan ng gobyerno dyan. So hindi mo pwedeng madaliin yan. Kailangan mo munang i-justify, no, kung bakit kailangan paglaanan ng pondo ng gobyerno yung mga kahilingan mong yan. Depende ho sa fiscal space at kung kaya po ng budget. Tama naman yun. No? Hindi porket na depensahan mo na yan, automatic ma-approve din yan. Kasi nga mga kababayan, no, sa mga hindi po nakakaalam mga kapatid, taon-taon po, no, mayroon pong budget ceiling na binibigay ang DBM. Pag sinabi ng DBM na, hanggang ganito lang ang pwede nating gastusin para sa taong 2026. Halimbawa lang pag sinabi ng DBM na 100 billion lang, no, yung budget ceiling natin ngayon, hindi na kayo pwedeng lumagpas dyan. No? At lahat ng lalagpas dyan, i-cancela nyo na muna yung mga proyekto na yan or yung mga hinihingi nilang pondo. Dapat dito lang tayo sa budget ceiling natin. Okay, sabi ni Gatchalian dito, depende, no, kung kakayanin pa ng budget. Kasi kung nasagad na yung budget ceiling na ibinigay sa atin ng DBM mga kababayan, or ibinigay sa kanila ng DBM, wala na talaga yan. No? And ito, isa na namang patunay ito mga kabatid na parang kulang talaga sa kaalaman itong ating pambansang senator, no? Pambansang senator at number 1 senator mga kababayan na si Senator Robin Padilla. Gusto ko lamang po malaman po ninyo na inaasahan na po ito ng ating mga kababayan na Muslim. Ito po ina-approvean na natin, batas na po ito. Inaasahan po ang Sharia Court. Ganun din po ang mga katutubo na hanggang sa panahon na nandito po sa interpelasyon ni Senator Loren Legarda na sinuportahan po ng ibang senadora katulad po ni Senator Risa Hontiveros na ang pagmimina, ang pagsasamantala po sa ancestral domain ng mga katutubo, nangyayari po yan dahil wala po silang mga titulo. Bakit parang agrabyado ka pa, Robin? May proseso kasi, Padilla. No? May proseso. Meron tayong tinatawag nga na budget ceiling. Ngayon, anong gagawin mo kung sagad na yung pondo ay yung limit, 'di ba?
Paano pag na-maximize na yung budget ceiling na ibinigay ng DBM? Anong gusto mong gawin? Ipagpilitan yan? Ngayon, isa pa, no? Kung inaasahan na yan ng ating mga kababayang Muslim, no? At mga kababayang katutubo yung mga sinasabi mong pondo na hinihingi nila, ibig sabihin, nag-commit ka na sa kanila. Kung ganun man, mali mo yun. Bakit ka nag-commit sa kanila? Bakit ka nagbigay ng assurance sa kanila? Hindi mo naman pala alam kung ano yung tamang proseso bago ma-release yung mga pondo na hinihingi nila. Kasi hindi naman aasa yung mga yan, mga kababayan, no? Kung hindi siya nagbigay ng assurance. Ang problema kasi, mga kapatid, kay Padilla, ang akala niya, porkit sinang-ayunan siya ng ibang mga senador dyan, mga kasama niyang senador, ang akala niya, okay na rin, approve na rin yung pondo. Hindi niya alam, mga kababayan, na meron pa palang proseso na dapat pagdaanan yan. Kailangan pa niyang depensahan yan, mga kapatid. Tapos ngayon, kinokonsensya niya, no? Itong si Senator Gatchalian. At para bang pinapamukha niya dito, no, na kapag hindi ito naibigay sa ating mga kababayang Muslim at mga katutubo itong mga hinihiling nilang pondo, magpapatuloy itong mga galit ng ating mga kababayang Muslim, no, sa ating gobyerno. Di ba? Dapat ikaw na ang magpaintindi sa kanila. Kasi mali yung kwan mo sorry. Mali yung tansya mo dapat ikaw mag-educate sa kanila na hindi pa pala kwan yun, no? Hindi pa pala sure yung budget natin dahil hindi pa pala kailangan ko pa palang kwan to, depensahan to. Kailangan ko pa pala i-justify to. So baka hindi na rin umabot sa budget natin sa 2026. Baka masyado nang na-maximize yung binigay sa atin na ceiling. 'Di ba? So ito technically baka 2027 na to. 'Di ba? Ang sa kanya kasi dito, mga kababayan, na isabatas na daw. Anong gagawin mo? No? Kahit sabihin mong na isabatas na yan, kung sagad na rin yung budget na intended lang sa 2026, wala ka na talaga magagawa dyan. Or gawin mo nga yung ginagawa nila, Kwan. nila Jinggoy Estrada, no? At ni tawag nito ni Bong Revilla, no? Na kung saan i-insert mo na lang yan. At doon mo na lang kunin sa unprogrammed funds yung budget para dyan. Di ba? Para at least, pwede ka bang commit back? Ay, nako, Robin. Napakahina talaga ng utak ng ating pambansang senator, mga babayan. At nangyayari po ang mga rebellion ito na. dahil hindi po alam ng mga Muslim kung saan sila tatakbo dahil ang Sharia court po ay nasa 2 lugar lang. Ibig mong sabihin, no, kung sakaling hindi nga yan mapondohan ngayon 2026, may mangyayaring rebellion. Parang ganun no? Kasi sabi niya, nangyayari daw ang rebellion, mga kababayan, dahil hindi daw alam ng ating mga kababayang Muslim kung saan tatakbo dahil yung Sharia court daw na sinasabi niya dito, mga kapatid, ay 2 lang. No? So ibig sabihin, kapag yung kahilingan na yan ng ating mga kababayang Muslim ay hindi po naibigay ngayong taong 2026, mga kababayan, magkakaroon, no, ng rebellion laban sa gobyerno. Parang ganun yun parang nananakot na si Senator Robin dito, mga kapatid. Maraming salamat po. Ako po, personally, sinusuportahan ko yung mungkahi ni Senator Robin at yan ay pwede maging parte po ng individual amendments po natin. Salamat po. Maraming salamat. Thank you. Majority Leader. Senator Kiko Pangilinan is recognized. Yes, dadagdagan ko lang yung puntong nabanggit ni Senator Gatchalian at bilang pagsagot doon sa katanungan ni Senator Padilla bilang subcommittee chairman ng Subcommittee J. Tayo po ang tumalakay sa judiciary budget at doon tinanong ni Ginoong ni Senator. Kasi last week lang to, mga kapatid kay Kiko ito minungkahi nung tawag ito, parang privilege speech yata ni Senator Kiko Pangilinan yun No, doon niya to minention, I think last week lang, 'di ba?
So, ang gusto ni Padilla, mga kababayan, no, ora-orada, no? Kumbaga, i-bend natin yung batas, i-bend natin yung proseso. No? Dahil inaasahan na to ng mga kababayan ko at sinang-ayunan nyo na rin naman to at naisabatas na to, no? I-bend lang natin yung proseso. No? Let's bend the law. Isama yun na to sa budget sa 2026. Parang ganun kasi yung ibig sabihin ni Padilla dito, mga kapatid. Senador Robin Hood Padilla, yung usapin po ng dagdag na budget para sa Sharia. Tayo rin po ay sinusuportahan yung pagdagdag nung nasabing pondo. Oh, nandiyan na nga tayo sa suportado ng kanyang mga kasamahang senador. Kanya nga lang, mga kapatid, it doesn't mean na granted na rin yung pondo para dyan. Oh, may proseso na dapat sundin bago yan i-grant. Tsaka meron tayong budget ceiling na dapat i-consider, no, bago yan bago yan bigyan ng pondo. Kung lagpas-lagpas na tayo sa ibinigay ng DBM, di wala na, no? Kailangan talaga lang mag-antay ng 2027 budget niyan, mga kababayan. For the record, Mr. President. Thank you. Majority Leader. Senator Pia Cayetano is recognized. Ito. Mr. President, I share the concern of Senator Padilla, but this is the reality of lawmaking, including the budget process. Sufalpal. No? Sufalpal si Robin dito. Sabi ni Pia, no, nakikisimpatya ako doon sa concern ni Senator Robin Padilla, pero ito kasi yung proseso No, ito yung realidad. Oh, hindi natin pwedeng baliin kung ano yung proseso. Oh. Kaya nga lang si Padilla, mga kababayan, walang kinikilalang proseso. No? Ang sa kanya lang, mga kapatid, is mapagbigyan yung kanyang kahilingan. 'Di ba? Tingnan niyo, mga kababayan, kung ano magiging argumento dito ni Padilla. But this is the reality of lawmaking, including the budget process. Ang problema, isa pang problema dito. Artista yan Oh. Ano ka ba, Senator Pia? Artista yan si Robin. Ano bang alam yan patungkol sa batas? Ano bang alam yan sa paggawa ng batas? Oh. Puro lang pagiging action star, pagiging bad boy niya sa pelikula, yung alam niya. Oh. Pagdating dyan sa mga lawmaking na yan, wala talagang alam si Robin. Kaya nga dito, nagulat pa siya kung bakit wala doon sa listahan ni Gatchalian yung mga hinihingi niyang mga na pondo para doon sa kahilingan ng ating mga kababayang Muslim at mga katutubo. Nagulat siya. Dahil hindi niya alam na may ganyang proseso pala. Sa madaling sabi, walang alam si Padilla pagdating sa lawmaking. Oh. Ganun yun. Ka naman, Senator Pia, masyado mo namang pinamukha kay Padilla na wala siyang alam. Yeah, but this is the reality of lawmaking, including the budget process. Because I handled the budget of NCIP, when the good senator brought to our attention the concerns of the indigenous people na wala ngang mga titulo at matagal na nga daw niyang sinusuportahan yon, tinignan ko yung record. Yung mismong NCIP, hindi naman nag-submit. Oh. Diba? Dapat, Senator Robin, kumonsulta ka muna doon sa NCIP. Oh, kung gusto mo talagang matulungan yung mga katutubo nating mga kababayan diyan, yung mga indigenous mga kababayan katutubo diyan. Ulit ako. No? Dapat nakipag-coordinate ka sa NCIP. Alinaw na sabi ni Juan dito, ni Pia Cayetano, wala naman daw palang budget proposal na hinihingi. Oh. Hindi naman pwedeng i-bypass mo yung NCIP. Dahil sila naman ang in charge dyan, Senator Robin. Tapos ngayon, no, magdudunong-dunungan ka dyan, magagalit-galitan ka. Tapos tatakutin mo pa yung ating mga senador dyan, yung mga kasamaan mong senador. Oh, may mali ka naman pala Puro katira. No, walang konsulta. Oh. Biruin nyo, mga kapatid. Mismong kasamahan niya sa Duterte Black. Oh. Pinamuka sa kanya na wala siyang alam. Eto, mga kababayan, ang resulta. Kapag naghalal tayo ng artista. Yes ko po. Suportahan yon. Tinignan ko yung record. Yung mismong NCIP, hindi naman nag-submit ng kanilang budget proposal na magdagdag ng pondo para doon.
So, paano ko naman gagawin yun na wala man lang submission coming from the agency? At sinabi natin to on record during the plenary debate. So, sabi ko kay Senator Robin na napakaganda nung concern nyo. The indigenous people are blessed to have a supporter like you. Pero the agency has to do their job because we cannot invent these figures if wala namang pinopropose. They did not do it in a timely. Di ba mga kapatid? Nangako na siguro itong si Padilla doon sa mga kababayan nating katutubo, no? Pero siya mismo mga kababayan, hindi pa pala niya nagagawa yung dapat niyang gawin. Na ano, makipag-coordinate dito sa tamang ahensya itong NCIP mga kababayan kasi sila yung in charge niyan. Oh. Ang gusto ni Padilla mga kapatid, na siya mismo, no, ang mag-propose ng budget. Kailangan palang dumaan ng NCIP Dapat doon pala manggagaling yung proposal Kung meron kayong ipapadagdag para ma-amend yan, kailangan mo muna ng proposal ng NCIP. 'Di ba? Tapos ngayon, magagalit-galitan ka, magtataas-taas ka ng boses mo. Kasi kanina naiirita na siya mga kababayan No, nagbabanggit na siya ng patungkol sa rebellion yun pala mga kabatid. Sinabihan ka na pala ni Cayetano nung nakaraan. Na kailangan muna ng request galing doon sa ahensya ng NCIP. Kung kailangan ng mga additional na funds. Ang tanong, ginawa mo ba, Senator Robin? Hindi. Ngayon, hindi mo pwedeng baliin ang batas dyan. Sino ka ba para baliin mo yung sistema dyan? May sinusunod dyan na regulasyon Kaya nga nagkandaletse-letse yung ating DPWH no? Kasi yung mga kasamahan mong artista na mga senador, puro insertion ang ginagawa. Tapos ngayon ikaw, no? Gusto mo rin gayahin sila? May tamang proseso. Kailangan mong makipag-coordinate sa mga tamang ahensya para dyan sa hinihingi mong budget, no? Sa patitulo dito sa mga lupa ng ating mga kababayang katutubo. Hindi mo pwedeng ikaw lang. Nagdudunong-dunungan literal mga kabatid kahit walang alam. Manner, Mr. President. So I suggested to His Honor, pwede kayong mag-submit ng amendment because I'm sure the chairman will accommodate a very reasonable request such as that, Mr. President. So for the record. Senator Padilla. Opo, maraming salamat. Eto, pakinggan nyo mga kabatid kung gaano kahina ang utak ni Robin dito. Po, napakaganda pong mungkahi. Ang akin lamang pong pinapaliwanag, tayo po ay nandirito na. At tayo po... So ang point niya mga kabatid, no? Okay naman daw yung sinasabi ni Pia Cayetano. Kanya nga lang, ang point niya, nandito na tayo No? Nandito na tayo, bakit hindi pa natin i-approve? Bakit hindi pa natin pagbigyan? May proseso nga, Padilla, di ba? May proseso nga, di ba? Para ma-amend yan, kailangan muna ng proposal. No? Galing sa ahensya, galing sa NCIP. Kahit nandyan na kayo, kung walang proposal, hindi pwedeng ituloy yan, Robin. Nag-iisip ka ba? Gina-justify mo yung kamangmangan mo Balibasa kasi puro ka lang Duterte. Puro ka lang Tatay Digong sa kakahimod mo sa puwet ni Digong, ayan, no, nagmukha ka na talagang mangmang or mangmang ka na talaga. Tangina. Ang akin lamang pong pinapaliwanag, tayo po ay nandirito na. At ngayon, tayo po ay nakapakinig po sa nangyaring interpelasyon na ginawa po ni Senator Loren Ligarda na patungkol po sa patuloy na pagsira ng kalikasan at ginagamit po ang mga lupa ng ating mga katutubo. Kaya merong proseso, Padilla. Sa ayot sa gusto mo, okay naman yung concern mo Pero may proseso, Senator Robin. Mambabatas ka pa naman. Bakit ba ang hirap intindihin?
No, ba't hirap na hirap kang intindihin niya na meron ngang proseso? Eh kung si Digong nga 'di ba? Di na justify nyo na may proseso, may justice system tayo dito. Dapat dito na nililitis yan dahil meron namang sapat na kwan dito. May magpuproseso niyan. May sistema tayo dito, nasa ayos pa yung justice system natin. Oh, tapos diyan ngayon hindi mo ma-applyan. May proseso naman Bakit hindi mo maintindihan? Padilla. Ano bang naman ang utak mo? 'Di ba? Diyos ko. Kasan at ginagamit po ang mga lupa ng ating mga katutubo. Kaya po ako nakipag-usap. Tsaka, palpak ka Noong nakaraang linggo ka pa pala sinabihan ni Cayetano bakit hindi ka nakipag-coordinate doon? Bakit hindi ka nakipag-coordinate sa NCIP? Sa tamang ahensya? No? Na mag-a-amend at magre-request ng additional budget. Bakit hindi mo dinaan yan doon? Last week pa yan Anong ibig sabihin mo dyan, Robin? Parang ginagaya mo na rin si Tulfo no? Na may sariling Tulfo brand of justice. Gusto mong i-shortcut? Or simple lang, mga kababayan, nagigets ko ng punto ni Robin dito Alam nyo, ang analyzation ko kasi dito, mga kapatid, kaya pinagpipilitan ni Padilla yung mga pondo na yan na para dito sa ating mga kababayang Muslim at mga kababayang katutubo. Ito, mga kababayan gusto ko lang linawin, I have nothing against sa ating mga kababayang Muslim at sa ating mga kababayang mga katutubo. Kanya nga lang, mga kababayan, kaya ganito ang argumento ni Padilla para magmukha siyang bayani, mga kapatid, sa ating mga kababayang Muslim at mga kababayang katutubo. Bakit kamo, mga kababayan? Pwede kasing gamitin yan sa 2028 national election. Di ba? Yan ang punto dito ni Padilla, mga kapatid. Kaya pinaglalaban niya yung maling pangangatwiran niya dahil, mga kababayan, yung simpatya ng mga Muslim, no, at simpatya ng ating mga katutubo ang hinahabol niya. Gusto niyang i-emphasize, mga kapatid, sa ating mga kababayang Muslim at mga kababayang katutubo na ako, si Robin Padilla, ang dahilan kung bakit nabigyan kayo ng mga budget na yan na inyong hinihingi. Kung bakit nagkaroon kayo ng titulo dyan. No? Kung bakit nagkaroon kayo ng mga additional na Sharia courts dyan. Ako ang dahilan. Yun yung gusto niyang mangyari. Para pagdating ng halalan, mga kababayan, syempre, mga kapatid, no, kunting lambing na lang, mga kababayan, yung mga kahilingan niya, mapagbibigyan natin yan. Basta suportahan natin yung ating manok, no, yung aking manok sa pagka-presidente sa 2028. Okay yung kwan mo. Okay yung punto mo patungkol dito sa ating mga kababayang Muslim, pero yung kwan mo, no, yung tawag nito, yung purpose mo hindi maganda, 'di ba? Kasi meron kang pinaplano. Anticipated ko na yan, Robin, no? Hindi kami ganun katanga na hindi namin nababasa yung mga ganyang galawan mo. 'Di ba, mga kapatid? Kayo, agree ba kayo sa sinasabi ko? Kasi pwedeng maging utang na loob sa kanya ito, mga kababayan, ng mga kababayan nating katutubo, ng mga kababayan nating Muslim. 'Di ba? Kaya, mga kapatid, kahit wala na siya sa hulog, gustong ipagpilitan ni Padilla. Nang sa ganun, mga kababayan, no, makuha niya ang simpatya nitong mga kababayan nating mga Muslim na kanyang tinutulungan at dito din sa ating mga kababayan katutubo. Akala mo, hindi namin mababasa yung style mo, Robin? Common na yan, oy! Hindi na bago yung kanyang style. Di ba? Pwede mong gamiting material yan sa darating na halalan no? Lalo na sa 2028, mga kapatid, matatapos na rin yung kanyang termino. Pwede mong gamitin yan Pwede mong gamitin sa mga political ads mo yan. Dahil sa akin, eto,
sa ating pagiging senador sa loob ng 6 na taon. Ito, nakapagpatayo tayo ng additional na mga Sharia courts. Yung ating mga kababayang katutubo, nabigyan na natin sila ng kanilang sariling lupain. Sa tulong po yan ng inyong lingkod. Di ba, Senator Robin? Ganon yun. Di ba, yun naman talaga ang pinaka-sole purpose mo dyan. Kaya kahit labag sa proseso, or kahit wala sa tamang proseso, gusto mong ipagdidiinan. Ganito kasi. Mamumulitika yung style mo. Gamit po ang mga lupa ng ating mga katutubo. Kaya po ako nakiusap na kung gusto po nating marisolba itong kaguluhan na ito, at ito pa po ang dahilan ngayon kung bakit nagkakaroon pa ng mga recruitment po uli ng mga rebelde dahil po dito sa pagsisimula uli ng pagsasamantala sa mga lupa po ng ating mga... Nakita yung mga justification niya, mga kababayan. May halong pananakot. May halong pang-threaten, mga kapatid. Para lang para lang ma-approve yung kanyang gustong mangyari. Nakita mo yung paano niya gina-justify? Hindi ganoon ang batas eh. No? Hindi ganoon ang proseso. Whether you like it or not, Senator Robin, kailangan mo muna talagang sumangguni doon, no, sa NCIP. Dahil sila ang tamang ahensya. Ikaw ang magdidepensa sa kanila. 'Di ba? Pag wala yung mga hinihiling nilang amendments, no? Pag wala yung mga papeles na galing sa kanila, you cannot justify, no, your means. Hindi pwedeng ganun. Ano to? Kuha na lang. Kasi mga kababayan, alam nyo, pagka ganito, no, napagbigyan itong kahilingan ni Padilla, magiging practice na ito, mga kapatid, sa Senado. Mamaya niyan, pagdating ng ilang taon, may mga senador din na gagaya kay Padilla. Isa-cite nila itong mga ganitong senaryo ni Padilla. 'Di ba? Kaya itong si Pia Cayetano, no, talagang gina-justify niya ang proseso. Samantalang itong si Robin, mga kapatid, pinipilit niya, no, yung kanyang naratibo. Yan ang napapala mo sa kakasunod mo or kakahimod mo sa puwet ni Digong. Ayaw mong intindihin yung tinatawag na proseso. Diyan ka naninindigan sa mga ginagawa mong pananakot sa mga kapwa mo senador. Di ba? Diyos ko po. Katutubo. Andito na po tayo eh. Ito nga po, pinag-uusapan nga po kanina, sinabi nga po, nagkakaroon na nga po tayo ng mga malawakang pagpapalit at pagpapaganda ng sistema ng paggawa ng budget. Bakit hindi pa po natin to talakayin ngayon na? Bakit pa po natin kailangan ito padaanin pa sa kung saan-saang butas ng karayom? Yun nga ang proseso. Tanga ka ba? Yun nga ang proseso, Robin eh. Yung mga batikang senador dyan, hindi nga ginagawa yung ganyan eh. Alam nyo mga kapatid, siya lang ang bukod tanging senador na ganyan mga tuwiran. No? Yung mga batikan dyan, walang ganyan. Di ba? Kung sino pa yung walang ambag, siya pa talaga yung nagagaling-galingan, nagdudunong-dunungan. Nakita nyo na mga kababayan kung gaano ka hina ang utak nitong ni Padilla. Ang linaw na sabi ni Cayetano kanina, ganun talaga ang proseso sa paggawa ng batas eh. Di mo ba naintindihan yun? Di ba? Tapos nga sasabihin mo, bakit kailangan natin dumaan sa butas ng karayom, padaanin sa butas ng karayom? Yun nga ang proseso, Robin. Ano yan, babaliin na nila dahil sa'yo? Para sa'yo? Ano nga, special?
Tsaka wag kami, Robin. Alam na namin yan. Di ba? Alam na namin yung mga ganyang style nyo. Ginagawa nyo yan para sa sarili nyong benepisyo. For your own benefits. In English pa no? Well, totoo naman. Kasi later on, pwede niyang gamitin yan no? Sa kanyang mga political ads. Dahil sa atin, nagkaroon tayo ng ganito, ganyan. Di ba? Well, wala namang problema kung gagamitin mo yan later on sa mga propaganda mo pag tatakbo ka uli. Wala namang problema yan. Basta, importante, idaan mo sa tamang proseso yan. Di ba? Idaan mo sa tamang proseso yan. Hindi pwede dito na i-bend mo yung batas. I-bend mo yung proseso para lang maisakatuparan yung mga ganyang kahilingan mo. Hindi pwede ganon, Senator Robin. No? Mag-isip-isip ka. 'Di ba? Intelihente ka naman yata Intelihente kasi. Ay, nako. Ang inyo pong mga kapatid na katutubo ay naghihikahos na sa sobrang pagsasamantala sa kanila. Yun lamang po naman. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. Alam mo naman palang naghihikahos na sila O bakit last week hindi mo kinausap yung taga-NCIP? Bakit hindi ka nakipag-coordinate sa kanila? Di sana kung nakipag-coordinate ka sa kanila, nagsabit ng proposal dyan, di ngayon sana, magdidepensa ka na lang. Didepensahan mo na lang yung mga hinihiling nilang pondo. Di ba? Basic, mga kapatid. Ngayon, gusto mong madaliin yan, samantalang nung mahaba pa yung oras mo, according kay Padilla, mga kapatid, no? Base doon kanina sa sinabi ni Cayetano, matagal na daw niya itong ipinaglalaban ilang taon ka na ba sa Senado, Robin? Mahigit 3 na. Ano bang ginawa mo nung nakaraang 2 taon? Kung noon mo pa sana yan inilaban, di ba? Hindi sana matagal nang nabigyan, no? Matagal nang napagbigyan yung mga kahilingan ng mga kababayan nating katutubo at mga Muslim. Kanyang halang, no? Noong nakaraang 2 taon or 3 taon, puro kasi si Duterte inatupag mo No, puro kasi si Digong, pagtatanggol kay Digong yung inaatupag mo. Tapos ngayon, gusto mong madaliin ang mga bagay-bagay. Bobo, mga kapatid, literal na bobo. Itong ating pambansang senator, number 1 Senator Robin Padilla. Ay, nako. Nakakahiya, mga kababayan, Nakakahiya talaga, Diyos ko po. Thank you. Maraming salamat. Anyway, mga kapatid, hanggang dito na lang, no, yung ating talakayang ito. 'Di ba? Ay. Ewan ko ba, mga kababayan? May tamang proseso, ayaw dumaan sa tamang proseso. Ngayon, trying hard to be a hero ka sa ating mga kababayang mga Muslim at mga katutubo. Pero ang totoong interest mo diyan, no, is yung makuha mo yung simpatya nila. Kasi syempre, pwede mo silang gamitin by 2028 Di ba? Yun lang naman ang pinaka sole purpose mo kung bakit mo ipinagpipilitan yan. Kung nagustuhan niyo po, mga kapatid, ang ating talakayan ngayon, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video. And eto, mga kababayan, uulitin ko ulit sa inyo. Lahat ng aking sinasabi dito ay personal ko lamang na opinyon at hindi po ito sumasalamin sa opinyon ng mga eksperto, mga kapatid. Kung agree po kayo, di good. Pag hindi naman kayo agree, mga kababayan, nire-respeto po natin, no, yung inyong mga opinyon. Hanggang dito na lang. Adios.